Hello guys! Welcome again. Another timeless love reading. Collective love reading lamang tayo ha. So do not expect na ito ay tutugma sa inyong lahat. No? Yung iba, baka makarelate kayo. Yung iba hindi. Huwag ipilit pag hindi. Ibig sabihin lang nun, hindi talaga para sa reading. No? Hello nga pala yung Purple Teen para sa mga bago dito. Bago man po kayo dito or matagal na, maraming salamat po sa pag-drop by, sa patuloy na pagsubaybay para manood ng mga readings ko. Ako ay grateful. Malaking tulong yung lahat ng nag-like, follow, mga nag-subscribe, mga nag-a-avail ng mga private readings natin, subscription, membership, mga nagsisend ng stars. Super thanks. Lahat po yan. Na-appreciate ko po. Okay? Regarding private readings naman, magtingin-tingin na lang po kayo. Pinopost ko naman yung mga detalye sa page ko or tignan nyo yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo nitong video. Nandyan lahat ng detalye, no? Again, dahil ito ay collective love reading lamang, bahala na po kayong i-adjust yung mga expectations ninyo kasi hindi ito tailored sa inyong mga energy. Hindi ito eksakto for sure. Okay? Yung iba magrereklamo, tapos na yan. Gaya nun, hindi ko nga kontrolado. Maaaring sa'yo tapos na. Maaaring sa iba, nangyayari pa lang. Maaaring sa iba, mangyayari pa lang. Okay? Hindi ko saklaw yung mga energies, no? Take note, ako ay tagabasa lamang. Nandito lang ako para i-interpret yung mga nakikita ko sa cards. O ano man yung mga lumalabas dito sa reading or yung mga napapakiramdaman ko. Hindi po ako psychic. Okay? Card reader lamang po. Ordinaryong tao. Let's take a look. Ano ba itong mga energies na nandito? Complaining yan. So again ha, this could be your energy or energy ng person na kakonect mo, nasa isip mo, karelasyon mo, or ano man ang ugnayan ninyo. No? Ayan. Pwedeng vice versa. Energy mo yan, pwedeng energy niya. May nagko-complain eh. O, kasing isa dito ayaw mag-commit. Nagre-reklamo yung isa. Baka nagde-demand or hindi siya happy. Hindi ko alam. Ano tong nire-reklamo nung isa sa inyo rito. Palibasa yung isa takot. Takot sigurong mag-commit or ayaw niya. Merong lack of self-confidence. Unworthiness. Okay. So, kaya naman pala, ayaw mag-commit nung isa. Kasi feeling niya, hindi siya, paano ko ba sasabihin to? Hindi siya deserving. Yan. Hindi siya deserving ng, pagmamahal mo or kung sino man sa inyo yung nakakaramdam. Yung isa tuloy, parang nagkakaroon tuloy ng, lack of self-confidence or insecurity in this relationship. Kasi nga, yung isa parang hindi kasi ma-feel na gustong mag-commit nung isa, hindi siya all in, hindi siya 100%. Yan, bahala ka na kung sino sa inyo yan. So, aminado na may isa dito na hindi pa siya ready or ewan ko ano ba tong mga fears or insecurities nito, bakit takot siya sa commitment. What else? Yung isa kasi dito parang wala na ring parang pinamigay na yung sarili, nawala na ng respeto or pagmamahal sa sariling isa sa inyo rito. Dahil lang sa sobra bang pagmamahal mo dito, sobra niyang pagmamahal sa'yo. Kasi yung isa talaga alam niya, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Yan, bahala ka na. Basta yung isa dito, yung feeling niya, hindi siya karapat-dapat. Kung yung isa deserving, yung isa hindi. Yung ayaw mag-commit, yung takot mag-commit, siya yung nakakaramdam na hindi siya talaga worthy na maging jowa, partner, or whatever. Ayan, not good enough siya. Alam naman niya sa sarili niya eh.
Kaya siguro ayaw na lang din niya mag-commit. Kasi alam niya na hindi rin naman niya may ibibigay lahat. Aminado siya sa sarili niya. Pagdating doon, hindi siya alam niyang hindi siya sasapat or hindi siya deserving ng hindi siya deserving dito sa relationship na to. Okay, pwedeng meron ditong Aries, Taurus, Virgo, Leo. Pwede rin may Capricorn or Gemini. Yan. Meron Taurus, Aries, Virgo, Leo, Capricorn, Gemini. Pwede kasing nabigla lang din tong isa. Ito, yung isa, yung nasa kanan, yung ayaw mag-commit or takot sa commitment. This is something na parang lang nadala ng padalos-dalos or nabigla lang siya. Or it could be na napasubo lang, parang ganun yung energy. Yun, yung isa, yung takot pumasok ng commitment. Yung isa sure siya itong nagko-complain. Sure na siya dito sure siya sa nararamdaman niya. Ang problema mo yung isa. Unstable itong nasa kanan, yung takot mag-commit. I see, it's because possible na meron pang ibang taong involved dito. Baka may iba pang kakonekto. Kaya takot din siya sa ayaw pa niya mag-commit or takot siya mag-commit. Kasi pwedeng may iba pa Parang may third wheel dito. Sorry naman. Oo, may dalawang knights dito. So, pwedeng may kompetensya nga. Okay, pwedeng merong earth sign. Pwedeng may air. Earth sign, pwedeng si Virgo. Pag sa air, pwedeng si Gemini. Kasi stable talaga to. Sa kabila, itong isa hindi Pwedeng may mga iba pang ine-entertain to or may iba pang kakonek. Kausap, hindi ko alam. Ito yung isa yung takot mag-commit siya yun. Yung may ibang may iba pa siyang connection. Kaya naman aminado siya. Alam niya na kahit gustong-gusto nung isa na commitment dito, yung nagko-complain, ayaw naman niya, takot siya kasi nga meron pa siyang ibang kausap siguro. Bukod dito. Sa connection na to, may iba pa siyang kakonect. Pwedeng may kakonect siya na Capricorn. Itong isa kasi stable na siya pero itong isa hindi So, lumilitaw na dito sa connection nyo, yung isa stable, yung isa unreliable. Yung unreliable, pwedeng siya yung may ibang kakonect. Okay. Pwedeng hindi na malaya itong nasa kanan Kaya naman pala. Baka naman committed na to o worse, baka may asawa na yan. O may ibang kinakasama ba yan. Basta hindi siya malaya. Kahit gustuhin man niya itong nasa kanan yung takot mag-commit. Meron something na nag-prevent sa kanya para mag-all in dito sa relationship niyo or sa connection ninyo. Maybe because nga hindi na siya free. Sabi ko nga, either may iba siyang kakonek, may iba na siyang karelasyon, o baka may asawa worst. Okay? Sobrang attention na kukuha nito. So, yan, possible nga na may ibang kakonekto, yung person na nasa kanan, yung takot sa commitment. Kasi nga, baka meron siyang ewan ko, mapaglaro lang ba talaga to player o may reserba or may nauna ba sa'yo? Not sure Bahala ka na dyan kung saang side ka dyan. Kayo na po kasi hindi ko na maalam yung buhay ninyo, yung kwento ninyo. Kasi itong isa yung si stable willing siya magbigay magparaya Actually may mga
Napaka-generous nitong isa, yung nagko-complain. Ko-complain siya kasi siguro nafi-feel niya or nakikita niya na bakit itong si takot mag-commit, ayan. Nafi-feel niya bakit siya na binibigay naman niya lahat ng dapat niyang ibigay in this relationship pero siguro hindi siya nare-reciprocate. That's why nagko-complain to eh. So, hindi ko alam kung ikaw yan, no? Bahala ka na dyan. Willing tong magbigay, mag-sacrifice. Pero itong isa kasi, it's unreliable. Pero siya, ayan, no? Feel niya eh, yung mga natatanggap niyang attention. Although alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang ibigay lahat. Kasi nga, hati yung neto eh. Sabi ko nga, pwede may ibang ka-deal to, may ibang ka-connect to. Hindi siya free. Hindi siya free. Oo. So, one-sided. Nakakita ako dito ng relationship na one-sided. Oh, yung itong person sa kaliwa, kung sino sa inyo to, very passionate siya dito sa connection ninyo eh. Very passionate siya eh. Ang problema mo yung isa, ito, yung isa na merong pwedeng may third party, may ka-connection na iba. Yun naman pala, reason. Okay? Na-enjoy niya. Nasa-satisfy siya yung ego niya, no? Yung pleasure ng nakukuha niya lahat yung attention. Hindi ko nga lang alam kung nagigilty ba tong person na to na hindi niya ma-reciprocate dito sa isa. So, ano yung dapat niyang i-give back, which is kaya na ibibigay netong isa. So, yun na nga, one-sided. Okay? One-sided. Yung isa passionate eh, ganun siya ka 100%, pero itong nasa kanan is hindi. Takot sa commitment. Okay, ano pa? Oh, itong isa nag-hold back. It could be na nagkaroon na ng realization to eh. Itong isa yung isang generous. O itong nasa kaliwa. Pero may mga ino-hold back siya dito. May hindi pa niya lahat sinasabi or binibitiwan eh. May something na hino-hold back itong isa, si complaining. Tsaka parang para tuloy nag-develop ng insecurity ito or parang basta sabi ko nga nawala yung self-esteem nitong si isa na nagko-complain nitong sa kaliwa. Pero parang natuto ng leksyon tong person na to, yung nasa kanan, yung takot sa commitment, sa kung ano man. Pwedeng iba dito past na. No, hindi ko alam kung naghiwalay na kayo. Kasi parang may energy dito sa kanan, yung takot mag-commit, si person na takot mag-commit. Parang gusto naman niyang ayusin eh, kung ano man yung naging issue sa inyo. Ando naman yung gusto niyang makipag-ayos. Okay, kung sino man yan sa inyo. Oo, at saka yan, pwedeng yun na nga, pwedeng nagtanda rin to, no? Sabi ko, natuto ng leksyon dito sa naging connection ninyo. Ano pa? May ano pa ba to? Magkakaayos pa ba to? Yan. So, specific to dun sa mga naghiwalay na or nagkaroon na kayo ng breakup dito. Meron kasi ito yung takot si commitment, pero parang gusto naman niya ayusin yung connection ninyo. So, magulo to, no? Pwedeng paiba-iba ng isip to. Paiba-iba ng isip siguro. Or hindi siya makapag-decide, hindi siya makapamili. Kaya siguro pinagsabay niya. So, ayun, para kasing may energy ng ganun eh. Okay. Oh, so parang ang tama yun. Na-feel ko kasi dito sa Ace of Wands, itong person sa kaliwa, si complaining, parang ang gusto niya kasi sana dito is maka-family na.
Oo, pang long term na talaga. Itong nasa kaliwa, seryoso siya eh. Kung ikaw man yan o siya, bahala na kayo. Oo, pinahahalagahan niya 'tong connection na 'to. Oo, o kung ikaw 'yan, mahalaga sa'yo 'tong tao na 'to, mahalaga sa'yo 'tong relationship niyo, yung connection niyo, eh. Kaso lang itong isa talaga, baka hindi rin mapakali din kasi. Sabi ko nga, puwedeng walang pananagutan, walang balls. Ayaw niyang matali pa, eh. Siguro gusto niya mag-enjoy, pero parang pagdating sa responsibilidad, pagdating sa alam mo 'yun, yung matatali siya, ayaw niya siguro ng gano'n. Ayaw niyang ma-stuck. Siguro gusto niya freedom, yung nagagawa niya pa yung gusto niya, na-e-enjoy niya pa yung sarili niya, yung buhay niya. Yun nakikita ko rito eh, may pagka, ano to eh, gusto niya pang mag-explore. Okay? Ayan. O baka very attractive to. Kung lalaki to, pwedeng, alam mo na, pwedeng babaero, lalakera, hindi ko alam ha, kasi pwedeng malakas ang dating, malakas ang sex appeal niya, at yun na nga, gusto niya pa siguro mag-explore, mag-enjoy. Ayaw niya pa sigurong magpatali sa isang person lang, no? So, ibig sabihin, undecided pa yan. Pero itong isa is sure na kasi, kaya nga iniisip niya itong isa, pagsasama na, pagpapamilya, yun ang gusto niya eh. No, pag-aanak na, pero itong isa wala. Hindi, wala. Yung isa parang wala pa sa vocabulary niya yung ganun. Ayan no, kasi nga may options to eh. Itong person na takot sa commitment, ayan, yung nasa kanan. Kung sino man sa inyo yan. May mga options siya dito. So, magmimini-mini mo lang yan. Mamimili pa yan eh. Okay? Pero itong isa, lugi siya kasi siya yung seryoso na eh. Siya yung invested na, siya yung gusto niya na family, yun na nga iniisip niya eh. Pero itong isa is hindi. Gusto niya pang mag-explore. Gusto niya pang ma-enjoy. Siguro yung pagiging single niya. That's why ayaw niya pa siguro ng kasal or commitment or matali. Kasi ayan no, may option no. So kung ikaw to, yung person sa kaliwa, pwedeng ginawa ka lang niya option, pwedeng napagsabay kayo. Okay, so bahala na kayo kung alin kayo dito sa mga energies na nandito. Pero this person is serious, so yung nasa kaliwa. Siya yung sure ball dito eh. Willing nga siyang mag-sacrifice eh, willing siyang ibigay. Kaya lang kung sino man yung dehado dito, siya na yon kasi siya lang yung nagbibigay, and one-sided nga itong isa. Pwedeng, alam naman niya eh, hindi siya all in eh. Alam niya na hindi siya good enough para dito sa person sa kaliwa. Unworthy. This person is not deserving. Kung ikaw to yung person sa kaliwa ha. Itong si person na to na takot mag-commit, hindi siya deserving of your love. Ano ang magiging outcome if ever? You have the Judgment card, you have the Queen of Wands. Okay. Judgment to me is isang pagkamulat. So, maaaring itong person sa kaliwa, dahil siya naman yung laging nag-give dito, tas yung isa, siya lang naman yung nag-e-enjoy sa pagtitake, pero hindi naman siya nakakapag-give. No? Pwedeng one day magising na lang to and ma-realize niya. No? Magkakaroon ng realization. Pero kasi itong Judgment card is also, to me, it's a possibility ng revival eh. So, yun na nga, itong si person na undeserving sa kanan, yung takot sa commitment, pwede yan mag-offer ng mapakikipagbalikan, no? Kung nagkahiwalay na kayo neto. So, meron something dito na marirevive. Okay? Kaya nakikita ko, kung nagkahiwalay na kayo neto, pwedeng itong isa, si merong reserba, si may option, pwedeng makipag-ayos yan sa'yo. No? Pwede siyang makipag-ayos. At pwede kayong magkaroon ng rekindling. Pwedeng ma-revive itong connection ninyo. Kung nagkaroon man ng disconnection. So, specific yan dun sa mga nagkaroon na ng disconnection dito.
Okay, yun lang yung nakikita ko. Mm. Pero nakikita ko rin kasi na may ano na may realization. So, depende na lang talaga itong, kung ikaw tong nasa kaliwa, na laging nag-give at hindi mo nakukuha yung deserve mo, kung marirealize mo, kung iaalaw mo uli na magkabalikan kayo o kung papapasukin mo uli ito sa buhay mo. Okay? Kasi parang pwede rin naman na matauhan ka rito magising ka ma-realize mo yung worth mo. Ayan nakikita ko dito, kung nawalan ka ng confidence, nawalan ka ng pagmamahal, respeto sa sarili mo, nakikita ko na maibabalik mo yon sa sarili mo. Eto ka, na manunumbalik yung confidence mo. I can see you here na may mare-revive mo yung sarili mo Kung napabayaan mo sarili mo, nawalan ka na ng confidence sa sarili mo, may babalik mo yon, no? So, maganda. Actually, maganda ito kung ikaw tong sa kaliwa, no? Kasi, pwedeng ma-realize mo talaga yung true worth mo Ay na nakikita ko possible na may ma-attract sa'yo. If ever. Kasi may babalik mo yung alindog mo rito No, na nasira netong person na undeserving na to, yung takot sa commitment. Pero yun nandun nga yung possibility na pwede ka pa ring suyuin, makipagbati sa'yo, balikan ka niyan. Depende na lang talaga kung bibigyan mo pa siya uli ng access sa buhay mo, kung magkakaroon ng rekindling dito. Okay, so far yan yung mga nakuha kong energies, and kagaya nga ng lagi kong hangad, sana makatulong sa inyo itong reading na to. I love you all. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.